Ito ang headline na bumulaga sa maraming mga boxing fans na ibinahagi ng Yahoo News Japan. At syempre, naibalita na ito una sa bansang Japan syempre. Ayon sa nasabing balita, pinangalanan na ng former Japanese World Champion na si Hiroto Kiguchi ang mga dapat na palagan muna ni Junto Nakatani bago mangyari ang dream match nila ni Naoya Inoue. Gusto munang malaman ni Kiguchi kung kaya bang pataubin ni Nakatani ang mga nakalaban na ni Inoue na winasak lang din ni Inoue. Kung sakaling may gitan pa ni Nakatani ang nagawa ni Inoue sa mga nakalaban na niya, ay doon niya masasabi na talagang itong si Nakatani ay karapat-dapat na umurap kay Inoue sa Super Bantamweight Division. Kaya naman, pinangalanan na ni Kiguchi na tinalo noon dati ng ring girl lover boy na si Vince Paras ang mga dapat palagan muna ni Nakatani. Kaya dito na nabanggit ang mga pangalan nina Luis Neri, John Ariel Casimero, Marlon Tapales at Guillermo Rigondo. Pero ayon kay Kiguchi, sa ngayon talaga ay hindi pa pwede na makaharap ni Nakatani itong si Casimero. Pero itong si Casimero sa ngayon ay nakaban pa ito sa Japan. Kaya ang maaring piliin ni Nakatani ay si Tapales, Neri at si Rigondo. Pero sa tatlong mga nabanggit ni Kiguchi, alam niya na kayang-kaya na wasakin ni Nakatani silang tatlo. Pero ang nais lang niya na mapanood kung paano tapusin ni Nakatani sila at may gitan ba ang nagawa ni Inoue sa kanila. Samantala, itong si Inoue ay dumating na nga sa Amerika, sakay ang private jet na provided ng Top Rank Boxing. Siyempre, isang superstar sa boxing ang pupunta sa Amerika, kaya dapat naka-private jet yan. Sa pagsakay sa private jet ay mukhang pinadali agad siguro yan ang paglipad, kaya kinuha pa ang pulis na si Sir Torre. Sir, yes sir. Pero may reklamo ng kaunti lang naman itong si Inoue dahil sinabi niya na hindi niya nakalang sobrang pagod ang naramdaman niya ng biyahe mula sa Japan papuntang Amerika. Alam niyang nakakapagod pero lampas pa sa inasahan niya ang pagod na naramdaman niya ngayon. Pero ganoon pa man, nang nakapagpahinga na si Inoue, balik ensayo agad sa gym dahil mabuti na lang daw may gym sa kanyang hotel na tinitirahan raw ngayon sa Amerika. At sa wakas, nakaharap na niya itong si Ramon Cardenas. Kung ating titingnan, ay cool na kulang si Inoue pero medyo may kaba na si Cardenas sa harapan nila. Lalong-lalo na sinabi ni Inoue na gusto niya na hindi naabot pa ng desisyon ng laban. Isang maikling mga kataga pero sobrang napakadelikado na banta. Inamin ni Inoue na sa paparating niya laban ay may isang suntok lang na kanyang dapat paghandaan na ayaw niyang matamaan o hindi madepensahan niya kapag sumuntok na itong si Cardenas at magrarapido ng mga atake. Mga kakwento, ang gusto ni Inoue ay dapat magtagumpay siya sa mga paparating niya ng mga laban. Gusto niya na iligpit muna niya itong si Cardenas, isusunod si Murodjon Akhmadaliev at ang All Japanese Superstars Mega Showdown nila ni Nakatani. Kung sakaling magawa ito ni Inoue na mapagtagumpayan niya lahat ng mga laban, paninigurado raw na siya ay akyat sa pound for pound at magiging number 1. Matitinag bawat galaw ay bilis. Ang leon ng ring siya ang tatapik. Sa bawat suntok, buong mundo'y tutumba. 4 alas, bumalik na ang hari ng luna. Angas ng Pinas, bumalik sa laban. Jamil Casimero, walang makakabaga. Turmut Pride, dala ang matawa. Ang bawat suntok, angas na walang katapat. Dapat, nagsabi niya siya na kasulisensya niya. Laban sa mga dayo, walang kinatapak kung pagfalo alas. Ito na walang kapantayang dalawan. Nagbalik ang lakas, sumislipan na. Pinoy pride sa bawat labang, buong mundo'y binabalikan. Taglay ang tapang, di kaya ibatin ang mga kalaban. Sa ringay palagi ulunod. Bawat suntok, parang kitlas sa bilis. Si Casimero, wala kang malulupig na katulad niya. Sa bawat laban, Pinas ang isinisigaw.
Angas ng ormo, walang ginto sa galaw. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Tupac It's Matias, kay kwentong Pepito Halike, kay kwentong Cesar Abakahin, at kwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, dito na po muna ang ating kwentuhan, at abangan nyo na po ating susunod na video. At dito na po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.